Mayong adlaw Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si Bettina Briones. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Limang taon mo siyang minahal pero isang imbitasyon lang ang nagpamukha sa'yo na hindi ka pala kailanman naging bahagi ng mundo niya. Hi Bettina, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Ella. 26 years old and I've been in a relationship with my boyfriend, Renz, for 5 years. 5 taon, Bettina. 5 taon ng anniversaries, ng tampuhan, ng mga pangarap na sabay naming binuo. I met Renz during our internship. Siya yung tipo ng lalaking tahimik pero maalaga. Minsan sablay, minsan nakakainis, pero marunong makinig. And in a world where everything felt temporary, he made me feel sure. At least, yun ang akala ko. The first time I met his mom was during a video call lang. Sandaling kamustahan, at ang sabi niya pa, maganda pala tong girlfriend mo, Renz. I smiled but that was it. Never akong naimbitahan sa bahay, never akong nasama sa family gatherings. Palagi niyang dahilan, hindi pa ready, hindi pa okay sa family. Kasi daw iba yung religion. At that time, inintindi ko. Love can wait, di ba? Then last month, he told me, Ella, ikakasal na yung kuya ko. Excited ako for him. Alam mo yung feeling na gusto mo maging parte ng masayang milestone sa pamilya ng taong mahal mo? Nagplano pa ako ng regalo. Nag-ipon para sa simple na suit na pwedeng isuot ni Renz. Pero isang gabi, habang nagdi-dinner kami, bigla niyang sinabi na, Babe, hindi ka pala kasama sa wedding ha. Ayaw ni Mama na maraming outsiders sa event. Outsider? Yun yung parang word na tumama sa akin. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Magagalit ba ako? Malulungkot? O mahihiya? Ang tanging nasabi ko lang ay, okay lang naman. Pero pag uwi ko, hindi po ako nakatulog, Bettina. Bakit okay lang ang nasabi ko? Ba't kailangan ko maging okay sa bawat bagay na hindi patas? 5 taon, Bettina. 5 taon na pala akong kumakapit ng mag-isa. Nung araw ng kasal, nakita ko yung mga post sa Facebook. Family photo nila, nakabarong si Renz. May caption pa na, family always comes first. Gusto kong isipin na hindi ako apektado, pero to be honest, I cried. Hindi dahil gusto ko maging bida, pero dahil gusto ko lang maramdaman na bilong ako sa buhay ng taong minamahal ko ng totoo. That night, I asked him, Renz, hanggang kailan mo ako itatago? Tahimik lang siya. Ella, please understand. Complicated lang talaga. Alam mo, Bettina, that was the first time na hindi ko siya inintindi. For once, tinanong ko sarili ko, bakit ako laging nauunang mag-unawa? Kung ako mahal niya, bakit ako ang laging nang-iintindi? Kung ako ang mahal niya, bakit ako ang laging kailangang umintindi? Bakit hindi ako pinaglalaban? Days passed. Lalo kaming lumamig. Hanggang isang araw, nag-message si Renz. Ella, let's take a break. Hindi ko na alam paano ko pagsasabayin ang lahat. Ayun na pala yung sagot na matagal ko nang nararamdaman. Weeks later, nalaman ko na lang na yung outsider pala na sinasabi ng mama niya ay hindi lang ako. Meron na palang ibang babae. Same religion, same community, same everything na gusto ng pamilya nila. At doon ko tuloy ang naintindihan na hindi lang imbitado sa kasal. Kasi matagal na pala akong hindi bahagi ng kwento ni Renz. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang. Ella.
Nako, Ella, anong nangyayari? Ano ba? Ang dami, parang dami din naming tanong. 5 years? Ano nangyari? Ako, maiintindihan pa namin kung months pa lang kayo na mag-on, kung bago pa lang yung relasyon ninyong dalawa. Siyempre, most couples talaga prefer na family and closest friends lang muna ang imbitato sa kasal, di ba? Especially kung yun naman talaga yung gusto ng ikakasal, di ba? Their weddings, their rules, and you respect that. Pero 5 years? 5 years kang hindi pinapakilala sa family? Wala man lang meet and greet? Sa video lang? Walang personal? Walang pagpunta sa bahay? Hindi mo nakilala yung buong angkan? Buong pamilya? Doon pala mag-wonder ka na talaga eh. Why? Bakit? Anong dahilan? Bakit ang tagal? Bakit ako tinatago? Takot ba siya? Pride ba? May problema ba? Or maybe, hindi ka lang talaga planong ipakilala talaga. 5 years eh. Kahit gaano pa ka-private ng isang tao, there's always a moment talaga where love naturally steps into the light. Sinasama ka, pinapakilala ka, pinapakita. Ito yung taong mahal ko, ito yung taong magiging bahagi ng buhay ko. Pero sa kaso mo, walang ganun. Hindi invited, walang invitation, walang recognition. Ano ang issue? And that hurts the most. Tumagal pa ng 5 years. Tapos malaman-laman mo na meron na palang ibang babae. Meron na palang ibang gusto yung pamilya para sa kanya. Planado na pala ang lahat. Sana hindi na lang pinatagal ang 5 years. Kasi kung talaga mahal mo yung tao, proud ka, diba? Proud yung tao sa'yo. Hindi mo kailangan i-remind na paulit-ulit, makaantay ka, magmamakaawa ka. Isama mo naman ako dito. Pakilala mo naman ako sa parents mo. Magkukusa yan. Excited pa na ibalita sa'yo. Minsan sila pa magpupumilit. Sige na, sumama ka na. Kahit nahihiya-hiya ka pa, diba? Ang hirap-hirap na ipilit yung sarili, no? Alam mo yung nagmamahal ka lang naman, bakit kailangan mo pa ipilit yung sarili mo at paglaban yung pwesto mo? Bakit hindi na lang maging madali ang lahat? Kasi yung totoong pagmamahal, hindi nang hihingi ng approval yan. Hindi nang nangailangan ng, pwede ba ako dyan? Pwede ba akong sumama? Pwede ba akong ganito? Isinasama ka, ipinapakilala ka, ipinaglalaban ka. And the moment you start questioning your place sa buhay ng isang tao is the exact moment you should start choosing your own. Kaya Ella, kung hindi ka invited, don't. Kung hindi ka belong, wag. Ganun na lang. Kaysa na may pagsiksika mo pa yung sarili mo. 'Di ba? Kung hindi ka pagbubuksan ng pintuan, pwes, doon ka sa gate tumaan, lumabas ka na. Darating at darating din talaga yung taong hindi ka na itatago, hindi ka ikakahiya, lalong-lalong hindi ka iiwan sa gilid, hindi ka paaasahin, hindi ka bibitawan sa ere. To everyone listening right now, you don't need to beg for a seat at the table. You deserve someone who makes space for you. Willing and proudly, wholeheartedly, na bibigyan ka ng espasyo, oras, spotlight, lahat na. Ito ng platform sa'yo, ito ng yung stage. Ganun. Oh well. Exit na girl. Red flag yan. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kwento. Sa lahat ng mga gusto pang mag-share, huwag kayo mahihiya. Share lang ng share. Bibigyan ko kayo ng space. Bibigyan ko kayo ng spotlight. Bibigyan ko kayo ng moment. Bida ka dito. Ako po si Bettina Briones. And this is More Stories. Hanggang sa muli.